Tattoo. Klase ng sining na ginagawa sa katawan ng tao na bumabago sa kulay ng balat. Tattoo, pintados, masamang tao, madumi, bordado, galing sa bilibid. Ito ang mga karaniwang kataga na kaakibat sa mga taong may tattoo. Pero sa panahon ngayon, bakit parang mas marami pa ang taong tumatangkilik at namamangha sa ganitong klase ng sining? Indikasyon ba ito na bukas na ang isipan at tanggap na ng mga tao ang pagtatato? O kung hindi man, sa papaanong paraan naman kaya mababago ang kanilang mga pananaw? Ngunit sa modernong panahon na ito, tila nagbago na yata ang pananaw ng lipunan at ng mga tao patungkol sa tattoo. Samahan nyo kami. Sama-sama nating alamin at tuklasin ang pananaw ng modernong Pilipino tungkol sa tattoo. Ako po si Rashid Anthony Amorato. Palayo ko ay Sid Binhi. Ako po ay 23 years old ngayon. Okay. Para po sa inyo, ano po ang tattoo? Para sa akin, ang tattoo ay isa siyang art form na kung saan pwede mo siyang tingnan buong buhay, pwede mo siyang dalhin hanggang sa mamatay ka. Ganun. And ang tattoo, minsan may meaning, minsan wala. Tattoo. Art. Sa katawan. Ano siya? Positibo. Sa pagdaan ng panahon at dahil na rin sa tulong ng makabagong teknolohiya, nabago ang paniniwala ng nakararami sa pagpapatattoo. Ang pagkakaroon ng tattoo sa ngayon ay itinuturing ng arts o sining. Actually, ano siya, parang design siya na medyo ina-appreciate mo. So, nilalagay mo siya sa sarili mong balat. Tattoos are a way of or other people's way of expressing themselves, and at the same time, it would be other people's form of art. I find it nice to look at, if you may put it that way, because it's one way of showing one's creativity. That's how I perceive having a tattoo. Bakit nga ba naging popular ang tattoo sa modernong lipunan? Ang tattoo ay may malalim na kahulugan sa buhay ng isang tao na mayroon ito. Ayon sa kanila, ito ay paraan ng kanilang pagpapakita ng pagmamahal sa sining, sa moda o fashion, sa pagpapakilala sa kanilang mga sarili sa lipunan na kanilang kinabibilangan, pag-alaala ng mga mahalagang pangyayari sa kanilang buhay na may kinalaman sa pamilya, mga minamahal sa buhay, at paraan ng pagbabahagi ng kanilang saloobin na may pinaka-importanteng bahagi sa kanilang buhay at pagkatao. Ano po yung pananaw niyo sa pagkakaroon niyo ng tattoo? Pananaw, malalim yun na tanong. Para sa akin kasi, ang tattoo dapat alam ng tao yun. Once na may tattoo ka, once gusto mo magpatato, alam mo dapat kung ano ba yung ibig sabihin sa'yo. Para sa akin, yung mga tattoo para sa akin, lahat naman siya merong istorya, may kabuluhan. I would say na it's more of self-expression rather than fashion. Kasi hindi ko naman yun pinalagay para lang wow, cool, parang hindi. Okay. Basically just to tell some story of my life. Okay, So it's a symbol of me. Okay. Modern pintados. Yan ang tawag sa mga taong may mga tattoo ngayon. Hindi naman nila pinipiling maging iba, kundi itinuturing silang iba. Ano nga bang mga kinakaharap at tingin ng lipunan sa mga taong may tattoo? At bakit sa kabila ng hindi magandang tingin ng karamihan, marami pa rin ang tumatangkilik sa ganitong uri ng sining? Una, hindi nila alam yung may tattoo ako. Pero nung nakita na may tattoo ako, nagalit yung helmets ko. Sabi ko, ano yan? Tattoo ba yan? Sabi ko, hindi ako, drawing lang yan. Tapos, yun, ang isa nakita nila, tattoo talaga yun. Violent reaction, kasi hindi nila naiintindihan. Akala nila, madumi yun sa katawan, ganyan.
Ever since I did have a plan of getting a tattoo. However, yun, not everyone is in my family is open-minded as I am. Okay. So may mga, syempre may mga ayaw. But for me, yeah, I do have plans. I had one experience with my mom. Because I was wearing a tube, so I have to show it to her. And I did, and she said, never a failure, and nagpatato ka nga. So she judged me, and that's okay. I mean, parents are always like that. Actually, takot ako sa pain. It's nice, pero I'm scared of needles. Tapos, syempre, nakita ko na yung procedure, kaya ayoko. Alright. Hindi kasi nila agad nakita, alam mo, may tattoo na ako pero pinatago ko sa kung nalaman. Ang banggit niya lang hindi naman nagpapatato airpods mo. Noong bata pa ako, ang pananaw ko sa mga taong may tattoo ay masama o mga taong maaaring gumawa ng masama. Sila mga taong handang makipag-away, siga, walang takot dahil sila ang kinatatakutan. Dati ang mga tattoo lang na nakikita ko ay mga simpleng drawings or writings. Pero sa pagdaan ng panahon, it evolves as modernization expands. Nag-iiba na rin ang pananaw ng mga tao over the years. I think there's no problem in terms of, communication with those people having tattoos. It's their way to express their emotions, their personalities. Okay. For me, hindi naman kasi yung tat nila yung nagde-define ng pagkatao nila. There's a lot more about them kesa dun sa tattoo na nasa balat lang nila. Appreciation na naman din yung tattoo. So, kapag gusto mo express yung sarili mo, na uniform na talagang nasa sayo siya, bit-bit mo siya lagi. So, actually, pag nagpatattoo ka kasi nakaka-uplift din yan ng parang it gives you na in-express mo yung sarili mo na matapang ako kasi literal na na-endure ko yung sakit talaga nung karayong napapasok sa balat mo. So, sa dami din kasi ng tao ngayon, parang nag-revolutionize na yung appreciation ng arte. Hindi lang siya sa painting, hindi lang siya sa drawing, hindi lang siya sa ibang medium. So sa amin kasi yun na yung pinakamataas na form ng medium is yung balat nila. So sana ma-appreciate mo. Ito na ay isang forma ng sining. Why did we choose tattoo? Tattoo is not a way of communication. Rather, these are unspoken language of one's heart and mind that may or may not affect one's perception and way of communicating towards the tattooed person. Hindi porket pintado, tarantado, ganyan lang. Tapos, wala naman niya sa angas mo Parang ganyan. Yung tattoo card siya, pwede mo siya gamitin na ibang pamamaraan na hindi na nakakatakot o hindi makakapag-instill sa utak ng mga kasunod na henerasyon.